welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss accounting for special transactions, partnership liquidation part 2, marshalling of assets, and insolvency. So sa marshalling of assets, let's have the introduction muna. Meron tayong mga key liquidation rules. Kung sino yung mauuna, kung anong gagawin pag nag-liquidate na. So letter A, settling partnership liabilities. So the assets of the business are applied in this order. So meron tayong order na susundan. Yung partnership assets, used first to settle the claims of partnership creditors. So yung assets muna ng partnership yung gagamitin pambayad dun sa mga inutangan natin o inutangan ng partnership. Number two, solvent partners' personal assets. Kung yari, naubos na yung sa partnership na asset, edi personal assets na mismo ng kanya-kanyang partner yung gagamitin. So if partnership assets are insufficient, kaya nga, solvent general partners, siyempre insolvent, yung may pambayad pa, has contribute personal funds to cover the deficit. Yung kakulangan. Priority for a partner's personal assets. So meron tayong sinusundan na order, strict order top. Personal creditors. Kung yung partner may liability pa sa personal creditor niya, ito muna yung susundin. Babayaran niyo muna to. Tapos pag nabayaran niyo na to, yung partnership creditors. At lastly, yung claims by other partners. So least priority yung claims by other partners. Handling insolvent partners deficiency. So kung yung partner has a capital deficiency, negative balance upon liquidation, ino-offset yan dun sa mga solvent partners. So, nga si A, B, at C. Kung si C ay insolvent, na kunyari 10,000 po kulang, yung 10,000 na yan, paghahati-hatian yan ni A and B para mabayaran yung 10,000 na kulang. Yan. Insolvency, all partnership. Okay, let's have a problem solving na. So first problem solving natin, insolvency of partnership, all partners are personally solvent. So meron tayong cash dito na 20,000, accounts receivable na 70,000, inventory na 110,000, equipment na 300,000, total of 500,000. Accounts payable natin may 30,000, payable to B 20,000. Kay capital ng A ay 20%, yung profit or loss ratio niya 100,000. B capital 30%, 150,000. C capital 50%, 200,000 and total of 500,000. Kasi ito yung dapat equal yan. Assets, liabilities, equity. Okay? Meron dito nakalagay, the non-cash assets were realized as follows. So, na-liquidate na. Realized na liquidate, naging cash na. 10,000 were collected daw dun sa accounts receivable. The balance is uncollectible. So, yung accounts receivable mo na 70,000, 10,000 na nakolekta mo. Tapos yung 60,000, thank you na lang. Goodbye na. 5,000 were received for the entire inventory. Yung inventory mo na 110,000, nakuha mo lang ay 5K lang. Di ba? Lungkot. Mhm. The equipment was sold for 53,000. Yung halaga ng equipment mo na 300,000, 53,000 lang nakuha mo. Diba? Kasi nagmamadali na para makakuha lang ng cash. 2,000 liquidation expense were paid. Siyempre, kailangan mo magbayad sa mga tauhan mo na siyempre, may kailangan rin bayaran ng documents at so may bayaran ng 2,000. Compute for the settlements to the partners assuming all of them are solvent. Tandaan natin dito, lahat ba sila solvent, ha? So, step 1, we compute for the gain or loss. Ito palagi natin ginagawa to. Compute for the gain or loss. Collection and accounts receivable natin, kalagi dito 10,000, lagi natin dito 10,000. Sale of inventory, 5,000 to. Sale of equipment, 53,000. Yung mga nakuha natin cash. Actual liquidation expense, negative yan. Outflow yan ng cash eh. Net cash proceeds natin, gagamit tayo ng calcu. Siyempre para mas mabilis, 'di ba? So 10,000 plus 5,000, 53,000 minus mo ng 2,000, 66,000 to. Mm. Yeah, 50, 68. Oh, yeah, okay. Last main carrying amount of all non-cash assets. So yeah, accounts receivable, inventory, equipment. Ito yung mga non-cash asset natin. 70 plus 110 plus mo ng 300, 480. So, minus mo to, i-less mo siya ng 480. Total loss natin, so 66,000 minus mo ng 480,000. That's 414,000. Hmm. Yung halaga ng
mga asset mo, non-cash asset ay 480,000. Kaso, nakuha mo lang pera ay 66,000. Lugi ka ng 414,000. Siyempre, paghahatiin yan ng mga partners. Okay? So, capital balances, ito lang yon. Capital balance at 100, 150, 200. So, 100,000, 50,000, at 200,000. Total niyan, sorry, add na lang natin. 450 to. Payable to be, meron bang payable to be? Yes, nakalagay dito. 20,000. So, may dagdagan yung capital ni P. Dito yan. So, total, i-total muna natin. Baba mo lang. Add mo lang yan. 170,000. 1,000. Ito naman ay 470,000. Okay. Allocation of loss. So, meron tayong allocation dito ng 414,000. So, allocate natin yan. Itong loss na to, a-allocate natin po yan. Ngayon, paano yung hatian? Nakalagay naman dito yung profit or loss nila 20, 30, 50. So, kunin mo yung 20% ng 414,000, 82,800. Nalagay ko dito ay 82,800. 30% niyan, 124,200. At yung sa C naman, times mo ng 0.5, 207,000. Okay. Ngayon, try mong i-add yan. Negative naman yan lahat ha. 207, yeah, 414,000. Okay? Total mo ulit. So, plus mo, 100,000 plus negative. So, magma-minus ka dyan. 1,000 minus 82,800. 17,200 na lang. Capital ni A. Dito naman, 45,800. At dito, negative 7,000 yan. At ito, minus mo din to. 56,000 to. Okay. Ngayon, pag tinignan mo ang tawag dito, mm, meron tang deficit na 7,000, di ba? Ang gagawin mo, dahil solvent siya, may pambayad pa naman siya, kukuha niya sa personal wallet niya na lang to, personal asset. So, kailangan siya mag-additional contribution dito ng 7,000 para lang mapunan yung pagkukulang. Kasi negative siya dito eh. Di ba? Hindi naman to sasaluhin ni A and B kasi solvent pa naman si C. Ang nakalagay dito kasi, all are solvent. Pag isa sa kanila insolvent, ibang usapan na yan. Paghahatian na ni A and B yan. Makikita yan sa next problem. Okay? So, ito lang. Add mo lang to 17,200 to 45,800 at ito 0. Wala na siya matatanggap. Nag-abono pa nga siya eh. At yung dito 7,000 kasi additional contribution yan eh. That will be 63,000. Mhm. In checking natin, kunin mo yung beginning balance of cash. So, lagi yung tandaan yung pro forma, beginning balance of cash natin ay 20,000. 20,000. Net proceeds natin. Saan kukunin net proceeds? Ito po, yung 66,000 ay yung next proceeds. Lagyan mo rin dito yung additional contribution by C, which is 7,000. At last payment to outside creditors, which is sitting sa liability natin na 30,000 accounts payable. Hindi yung payable kay B, outside creditors eh. 30,000 to. Pag inad mo yan, 30,000, 63,000. May napapansin ba kayo? Itong cash available for distribution to partners, parehas lang to dito sa amounts received by the partners. But just tama naman, parehas lang naman yan. Pag dito nagkaparehas, sabihin may mali ka dun sa solution mo. Okay? Let's have another one. Paano naman kapag insolvency of partnership, yung ibang partners daw ay personally insolvent?
Oh, remember, yung unang problem natin, solvent sila. Ano, personally solvent sila. But this one, iba sa kanila, insolvent. So, same naman yung pattern. Cash 20,000, accounts receivable 70,000, inventory 110,000, equipment net 300,000, total 500,000. Accounts payable natin ay 30,000, payable to be 20,000. Yung capital nila, 20, 30, 50, 100, 150, 200K at 500,000 yan. So, same naman din yung pattern. 10,000 daw lang yung nakolekta sa accounts receivable, tapos yung natitira, babay na. 5,000 were received for the entire inventory. Okay. And the equipment was sold for 53,000. 2,000 liquidation expense per paid. Okay. So, ito lang yung kanina. So, dahil same lang naman siya, I'll just copy paste this one. Ah, ay, hindi na ako copy. Mali pala yung ginawa ko. Dapat pala ganito. Yan. Oh, yan. Oh, di ba? Yan yung nalabas. Same lang man din kasi yung pattern na ginawa ko. Ang pinakaiba lang, yung iba sa kanila insolvent. Mm. So, nakalagay dito C. Si C ay insolvent. So, capital balances natin. Okay, ito hindi ko ulitin para malinaw lang. Capital balances natin ay 100, 150, 200. 150, 200. Payable to B. Ang payable kay B natin ay 20,000. Ang total natin dito. Add lang natin yan. Ito parang kanina lang natin itong ginawa. Ang may a-adjust lang tayo mamaya. So, for 70,000 to. Allocation of loss for 14,000. So, yung 20% niyan, kunin mo ulit. 82,800. At ito naman ay yung 30% nito. Huh? 124,200. At yung kalahati niya, that's 207,000. Check nga natin kung tama tayo. Pag inad mo itong tatlo, dapat ito. Naka-negative yun eh. So, hindi ko na nalalagay yung negative sign. For 14,000. Total mo siya, yung 100,000 minus mo ng 82,800. That's 17,200. Ito, 170,000. That's 45,800. Ito naman, that's 7,000. Okay? Ngayon, 470,000 minus mo ng 414,000. 56,000 to. Pag inad mo itong tatlo, dapat ito lalabas. 17,200 plus mo ng 45,800 minus mo ng 7,000, 56,000. Yung amount of capital deficiency to the other partners, si C daw ay insolvent. So, hindi na siya makakapag-contribute pa ng 7,000 dito. So, paano mangyayari yon? Saan natin kukunin yung 7,000 na kulang? So, lalagay ko dito muna yung 7,000 ha. Nakuha niya yung 7,000 kay A and B. Kukunin niya, kung 20%, 30% yan. Okay, hindi yan pwedeng, dahil nakalagay dito, sir, di 20% lang. Hindi pwede. Kasi tingnan mo, pag maglalagay ako dito ng 1/4, 1/4, hindi kita. Try lang natin kasi mali to. Kung 1/4 yan, tapos 30% dito, 2/1, ito yun, di ba? Mm, hindi to uh, equals 7,000. Tingnan nyo, 1/4 is 2/1. Hindi siya 3/5, di ba? Gagawin natin para makuha natin yan is, tingnan nyo, 20/30, di ba? A, B, 20, 30. Add mo lahat yan, 50. Kay A, ang magiging new, ano niya na, P&L ratio for this one lang, that will be 20/50. Kay B naman, 30/50. Pag kinalky mo yan, 20/50, that's 40%. 40% na to. Ito naman, syempre dapat 60% yan.
60% na to. Okay. Kunin mo yung 40%, ngayon magiging 40% na ng 7,000. 2,800. At 60% na ito. 7,000 times 0.642. Hmm. Ito na negative to ha. Pag yan. Yan, syempre zero na to. Ah. Amounts received by the partners, syempre nag-abono sila, mababawasan na to. 17,2 minus mo ng 2,8, 14,4. At yung 45,8 natin, minus mo ng 42, 41,600. Ito zero na to. Wala siya ma-receive. Ano na nga eh. Nag-abono ng ibang partners, makaka-receive pa siya. Ano yun? Ano ba? So, 56,000 to. Checking natin, beginning balance of cash, 20,000, which is, ito po, same lang nan siya, 20,000. Net proceeds, ito yan, 66,000. Yung last payment to outside creditors, meron ba? Yes, 30,000. So, negative yan. Cash available for distribution of partners, 20,000 plus 66,000 minus 130,000, 56,000 to. Okay. So, papansin mo, equal to. Lagi dapat yan equal, ha? Hindi, may mali kang ginawa. But sir, kanina may nakalagay dito na, ang tawag dito, additional contribution by C. Eh, dito wala na. Eh, wala naman siyang kinontribute eh. Una, insolvent siya. Etong 7,000 dito, kinuha niya pa yan sa ENB. So, hindi niya talaga contribution yan. Okay? Paano naman ko pag ang PNL, ang ratio mo, ay PNL, ay PNL ratio naka-fraction? So, ganun din, same pattern, hindi ko na babanggitin kasi same na same pattern siya, katulad ng kaninang problem. Okay. So, same problem din to. Ito lang din yung kanina. Compute for the gain or loss, kokopyahin ko lang kasi napaka-same talaga siya. Okay? Ito lang din yun. Okay. Right, so pag fraction siya, ganun lang naman din yung gagawin natin. Capital balances, we have 100, 150, 200. Add mo to. Yung payable to be, that will be, ano mo nakalagay dun sa payable to be ulit? 20,000. Kailangan mo dagdagan yung capital niya kasi. Total niyan, add mo lang 170,000, 200,000 to, at ito ay 470,000. Allocation of loss na 414,000. Yan. Okay, 1 over 7 nito. So 1 over 7, 14.29%. So, palitan natin to. Yan. Gawin mo na lang decimal mo na lahat. 2 over 7, 28.57. Hilig nga talaga pag fraction, no? Pag 4 over 7, 57.14. Kung papansin mo, ah, merong may butal to 8.57 plus 57.14. May sakto 100. Okay, good. So, kunin mo yung 14.29% ng 414,000 times mo ng ito, 59,160.6. 160.6. Kay B naman, 118 to 79.8. 8. At yung dito naman, for 14,000 times mo ng 236.59.6. Okay. Pag inad ba natin, mag-equal ba siya dyan? Plus mo ng 67.6. Sorry. Ulitin ko na lang.
6 plus... Oh, sakto siya. Okay. Ngayon, add natin to. That's 100,000. 159. Hmm. Ito naman, 288,279 point. Mhm. 200,000 plus 236,559.6. That's 436. Mm-hmm. Sorry. 436,559.6. So pag inad mo lahat yan, okay, so sorry. Mali pala akong ginawa. Dapat negative to. Kaya pala parang hindi nagtutugma eh. Negative pala yan. Hindi ko dapat pala siya inad. Kasi allocation of plus nga pala to, no? Okay, so tanggalin ko to. Pasensya na. 100,000 mo, minus mo ng 59,160.6. That's 48,39.4. Etong 170,000, minus mo ng 118,279.8. That's 51,720.2. At ito naman, 200,000 minus mo ng 236,559, 559.6, 36,559, 36,559.6. Tapos pag minus mo to, 56,000 to. Check nga natin. 48,39.4 plus ka ng 51,702 minus ka ng 36, 56,000. Okay. Ngayon, nakalagay dito, insolvent ba si C? I'll just check first. Okay, let's assume na si C ay insolvent para mas mahirap yung lagay ko na lang dito. Assuming that para mas mahirap lang yung problem. I just forgot to put it here. Assuming that C is insolvent. Okay? Kung insolvent si C, itong 36,559.6 na to. Yan. Paghahatian yan ni A and B. So, paano siya natin gagawin? Ito na lang gagawin natin yung percentage na lang dito. So, alam natin kay A, 14.29% yan, di ba? At yung kay B, that's 28.57%. A-add natin yung dalawa. 14.29 plus mo ng 28.57, that's 42.86. Lagyan din ng 42.86 dito. I think kay A, 14.29 at kay B naman 28.57. So dito, di-divide mo siya ng 42.86. That is 33.34% na daw. At yung kay B naman, plus mo ng 42.86. Sorry. Di-divide mo pala. 66.60. 66.66. Check nga natin pa nag-equal din ng 100% yan. 100. Okay. Kukunin mo yung 33.34% nito. 0.6 times mo ng 0.334. Okay, so 12,188. 12,188.97. Ito naman, 36,500 minus 6 times mo ng 24,370.63.
Okay, pag inad mo yan, tama. Mm. So, ito ay negative, ha? Kasi ibabawas natin yan eh, sa capital nila. Kasi walang pambayad si C. Zero yan. Amounts received by the partners, 28,650.43. At ito naman, 27,349.57. Okay. Ito zero to. At pag inad natin to, add siya ng 2650.43. 56,000. Mm. Okay. So, ito na yung magiging, ano nila, yung yung amounts received by the partners. Meron pa naman makukuha si A na 28,650.43. Kay B naman, 27,349.57. Si C wala na kasi nag-abono pa nga si A and B para lang matustusan yung pagkukulang ni C. Okay. Let's have the last one. I think this is the last one. Marshalling of assets. January 1, decide yan. Ganun din, same pattern. Kaso, pinagkaiba lang. The net proceeds from the sale of non-cash assets amounted to 40,000. Binigay na yung net proceeds, 40,000. The personal assets and personal liabilities of the partners are as follows. May sinabi dito, tandaan nyo to. Personal asset ni A, 300,000. Kasi liabilities niya, 220,000. Personal asset ni B, 260,000. Personal liabilities niya, 220,000. Kay C naman, 200,000, 320,000 to. May kikita nyo pa lang, dito pa lang, kung sino yung insolvent at solvent. Ito, dahil positive lumabas, mas mataas yung asset, solvent pa to. Solvent. Kay B naman, mas mataas yung asset niya ng 40,000, so solvent pa. Ito, negative 120,000. Kahit hindi mo na kunin yung amount, pag mas mataas yung liabilities dito, insolvent na to. Mm. Gagamitin natin yung mamaya. How much additional contribution shall be made by the partners in order to settle all of the partnership liabilities? At KB naman, we will determine the amounts of cash distributed to the partners in the final settlement of their capital accounts. So requirement dito, ito inayos ko na. Yung requirement A, how much additional contribution? So ano ba yung cash na meron tayo? 20,000. So pag solve dyan, kunin mo yung beginning balance ng cash. Tapos, yung proceeds natin, nakalagay dito 40,000. Mm. Yung payment for liabilities. Magkano yung payment for liabilities natin? Mhm. Let me just check. Sorry, palitan ko lang to. Should be 150,000. So yung be able to be payment for liabilities, gawin ginawa ko kung 150,000 na lang. Okay? So, so naka-parenthesis yan. Additional contributions. Additional contributions for needed to settle liabilities. Add mo lang yan at minus. So 20,000 plus 40,000 minus mo ng 150,000. That's 90,000. So, meron pa silang kailangan na i-contribute kasi mas mataas yung liabilities eh. So requirement B naman, amounts of cash distributed to the partners in the final settlement. Net proceeds natin magkano? That will be 40,000 nakalagay dyan. Yung carrying amount of non-cash assets, that will be, ito yun, 70 plus 110 plus 300, 480. Mhm. So ba't ka nagne-negative? Kasi, itinakuha mong pera. Kaso, ang carrying amount niya 480,000. So parang ang halaga ng bagay na yun 480, kaso nakuha mo lang 40,000. Lugi ka ng, kano lugi mo? For 40,000. Di ba? Ito yung loss mo. Total loss yan. Ayan, available to partnership creditors. So, ito ngayon, 80,000. Solvent pa. Ito, solvent ka rin. Ito kahit hindi mo nakunin, kasi kahit naman anong amount makuha mo dyan, kung negative naman yan,
Wala din. Solvent, pwede siya mag-contribute, pwede pa mag-contribute. Ito hindi na pwede. Ito yung, dahil dito, mag-aabono pa si A and B. So, capital balances natin. Kunin natin yung capital balance nila. 100, 150, 200. Mhm. Sige, check natin ha. Sorry, made a mistake again. So, baguhin ko lang. Dapat pala, isa given ko dito, dapat 50,000 lang to. Ito naman, palitan ko lang to ng 100,000. Okay? So, 50, 100, 200 lalagay ko dito sa capital balances. Mhm. 50, 100,000. Ito naman, 200,000. Check na natin. 50, 100, 200. So, pag inad mo to 500,000 nga ba? Ah, nagkaiba lang. Okay? 50, 100, 200. And total niyan will be 350,000. Allocation of loss, ito yung kanina, 440,000. Pag-hati-hatihan nila yan, 20% nitong 440,000, 88,000. Negative yan. Kunin mo yung 30% ng 440,000, 132,000. Mhm. Tapos 50% nito, 20,000. Total, 50,000 minus mo ng 88,000, 38,000 to. Ito naman, negative 32,000. Negative 20,000 to. It's 20. Ito, pag minus mo to, 350 minus negative 90,000. At kapag pinalas mo to, puro negative yun, di ba? Di negative nilalabas. 38 plus 32 plus 20, 90. Tama tayo. Allocation of C's capital deficiency. Mm. So, mapapansin natin dito na may pagkukulang si si C. Kasi ito pa lang, oh, insolvent siya dito. Mm. So, yung 20,000 na to, wala nang pambayad si ano eh, si C. Kasi kahit negative to, meron pa naman sila dito oh, sa personal asset nila. Mm. Si C, insolvent na. So, paghatiin mo na yan. So, 2030, that will be, okay, add mo ulit. Kay A at B, 2030. Pag i-add mo yung 2030, 50 yan. Kay A, ang magiging PNL ratio niya na bago para dito lang is 20 over 50. At kay B naman, 30 over 50. 20 over 50, that's 40%. Ang 30 over 50 is 60%. So, um, 40% ng 20,000, 8,000 to. Mhm. Ibabawas natin yan sa capital ni A. At ito naman ay 12,000. Mm. Kasi 60% ng 20,000 ay 12,000. So, pag mo yan, negative 8,000 plus negative 12,000 plus 20,000, zero. Total, so negative yan parehas. Minus ka ng 8,000, negative 46,000 na siya. Ito naman, negative 44,000. Ito ay 0. Pag inad natin tong dalawa, 46 plus 44, 90. Negative 90 yan parehas. Okay. Eh, tama ba? Yes. Ngayon, ang tawag dito, kung may additional contribution by solvent partners, yung 96 90,000 dito, wait lang. Paano natin siya gagawin?
may kulang na 90,000. So, kukunin natin kung ano yung kaya lang ni A and B. Si C wala na makakontribute yan. Si B, pwede pa siya mag-contribute hanggang 40,000 lang. Mm. At si A, syempre, buuin na natin. 46,000. Kaya niya pang i-contribute. Diba? So, dito, may 86,000 pa, di ba? Mm. Kaso, kulang pa rin siya ng 4,000. Mm. At dito wala. Total natin, negative 44,000. Mas kulang pa ng 4,000. At ito naman ay 0. So, sino sasalo ng 4,000 na kulang? Siyempre, sasaluhin yan ni A. Mm. Kasi meron pa siyang 46,000 dito eh. So, allocation of B's capital deficiency mapupunta. Yan, sasaluhin niya ni A. Mm. Katulad nito, nag-positive ako dito para mabangga lang. Ayun o. So, to ay 0. Okay? So, that will be negative 4,000. So, sir, saan nanggaling yun? Ito, 0 minus 4,000. That is negative 4,000. Negative 4,000 plus 4,000, 0. Tapos, ang tawag dito. Ay, sorry. Hindi pala. Ayan. Tapos, add mo lang tong tatlo. That will be negative 4,000. Okay? Additional contribution by A. So, nag-additional contribution siya, 4,000. Tapos, syempre, wala na to. Para lang mawala yung negative. Mm. Payment to partners, syempre, wala na. Wala na nga silang kinita eh. Mm. Dapat 0 na yan. Okay. Waiting ko lang. Ito yung capital balances, di ba? 50, 100, 200. Binago ko kanina. 50, 100, 200. Eh, dito na siya. 350. Allocation of loss for 40,000. Pinagati-hati yan based on sa P&L ratio. Ito yon. Tapos add mo 50 plus negative 88. Ito yung namabas. So deficit, di ba? 90,000. So kailangan mag-allocate ni allocation of C's capital deficiency. Hindi, yan. Napansin mo, 20,000 kailangan niyang i-allocate. Kasi 'di ba, dito pa lang negative siya eh. As about insolvent na siya. So sasalo niyan si A and B kasi insolvent na si A and B pwede pa. Meron pa siyang 80,000 dito, 40,000. Yung P&L ratio na gagamitin, ito. Dito ko siya kinuha. 40% na kay A, 60% kay B. So yung 20,000 na yan, ito. Tapos add mo ulit, 38, negative 38 minus 8, 46,000. At negative 32 minus 12 is negative 44,000. Pag mo yan, negative 90,000. Ngayon, meron ka pang 90,000 na deficit sa yung buong partnership. Paano yan gagawin? Si B hanggang 40,000 lang pwede niyang i-contribute. Kasi ito na nga lang, oh. Si A, yan, syempre, kung 46,000, di 46,000 babayaran niya. 86,000. May kulang pong 4,000. Sino sasalo ng 4,000 na yan? Itong 4,000 na to. Eh di, si, ang tawag dito, si A ang sasagot. So, gagdagan ng 4,000 para ma-zero, babawas natin yung 4,000 kay A. Yan. So, total niya, negative 4,000. Tapos, additional contribution by A sa sarili niyang pera. Yan. Zero na siya. And, yeah. Oh, let's do some. Yeah, okay na pala yan. Okay, so that's the end of the lesson. Ang hirap pala nito, ano? That's the end of the lesson on partnership liquidation part 2. Part 2 na to. Marshalling of assets and solvency. Part 3 natin will be accounting equation. Ano yung pag may nawawalang sa equation? Alamin natin yan. Ito, dapat alam niyo yung basic para pag nagsugot tayo dun sa restructuring of information sa part 3 or accounting equation, masasagutan natin. So sa topic natin, natutunan natin yung marshalling of assets, key liquidation rules, kung sino yung mauuna, magbabayad, mabayaran, handling solvent partners deficiency, at mga problem solving. And thank you very much. This is the end of the lesson. If you have questions or any need of clarifications naman, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. I'll see you again on my next accounting video or math and language video. Maraming salamat po. Please like and subscribe.
Bye.